Kung gusto mo daw malaman ang edad ng taong iyong nakikita, huwag mo lamang tignan ang mukha. Kung ibig mong malaman ang edad ng taong iyong kasama, tignan ang kanyang mga kamay. Ikinukwento daw po kasi ng mga kamay ang tunay na edad natin. At dahil hindi natin ito maitatago, isinisigaw niya ang lahat kung gaano tayo kabata o katanda. Pero ang mga kamay po ng lalaki sa Ebanghelyo ngayong araw ay tahimik tungkol sa kanyang edad. Hindi po makapagkwento yung mga kamay ng lalaki tungkol sa kanyang tunay na edad. Maaring simbata lamang siya, maaring matanda sa kanyang mga kamay, sapagkat hindi po normal ang kanyang mga kamay. Tuyot, hindi maiunat. Samantala, itinatago ng tunay na edad ng lalaking tuyot ang mga kamay, hindi mamaikubli ang lagay ng puso ng mga pariseyong tumutuligsa kay Jesus. Binabatikos na si Jesus sapagkat ibig nilang siya'y hanapan ng butas kung pagagalingin ni Jesus ang lalaking tuyot ang kamay sa araw ng pamamahinga. Kaya nga kung ating titignan, sabi sa Ebanghelyo, tinignan ng may galit at pagkalungkot ni Jesus ang kanyang mga kritiko. Mga minamahal kong mga kapatid, ang Ebanghelyo sa araw na ito ay tugatog ng tinatawag nating 5 na unang tahasang pagtutanggalian sa pagitan ni Jesus at ng kanyang mga kalaban. Sa maraming pagkakataon, nagkukrus ang kanilang landas. Tinutuligsa palagi ng mga Eskriba at Pariseyo ang mga gawain ni Jesus. Kung kaya nga po, ito ang nagpataas ng blood pressure ng ating Panginoon. Tahasang magkabaligtad kasi ang pananaw ni Jesus, ang ugali ni Jesus sa mga ibig ng mga Pariseyo at Eskriba. Tila baga napakamasunuri ng mga Eskriba at Pariseyo sa batas, samantalang nakakalimutan naman ang ugnayan sa kapwa. Kung kaya nga po, ito po yung mahigpit na tinutuligsa ni Jesus mula noon magpasa hanggang ngayon. Kaya po ngayong gabing ito, kung kanina sabi ko, tignan ang kamay upang malaman ang edad, ngayon tignan ang ating puso. Buhay pa ba tayo? Sapagkat sa puso makikita ang ating malasakit sa kapwa. Sa puso malalaman hindi ang edad, kundi ang ating kakayahang tumulong sa nangangailangan. At alam po ninyo, yung ating parokya, proud ko pong sabihin, ito yung ating kalalagayan. Hindi tayo maraming pera, wala tayong maraming ipon, pero hindi po dahilan upang hindi tayo tumulong. Sapagkat itinuturo ng ating paglapit sa Panginoon, ang tignan din ang pangangailangan ng ating kapwang mas higit ang pangangailangan sa atin. Kaya nga po ngayong gabing ito, maaring oo, kayang ikubli ng ating mga mukha ang ating edad. Sapagkat yung iba nagpapabanat ng kanilang mukha upang magmukhang bata. Subalit, hindi natin pwedeng ikubli o maitatago ang ating mga puso sa katotohanan. Kung tayo ba ay buhay o patay na. Kaya kung buhay o patay, ibig natin malaman, huwag tignan ang mga kamay. Tignan ang ating puso. Sapagkat malalaman sa ating puso kung buhay, kung may pagmamalasakit sa ating kapwa. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, ang sabi sa Ebanghelyo, tinignan ni Jesus ng may kalungkutan at galit ang kanyang mga kaaway. Marahil nang ganito rin ang tunghay sa atin ni Jesus. Kapag wala tayong malasakit sa ating kapwa, malamang o sigurado, tinitingnan tayo ni Jesus ng may lungkot at galit. Amen.